Ay, boss! Dito po si ano? Ay, mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Nandito na po, dumating na ang ating panauhing pandangal. Palakpakan natin! Hello po mga ka-business! Mayor! Mayor! Wakiwa! Oh! Alam kayong bukihing may bahay. Walang iba kundi si Vice Mayor. Hello! Malupit itong pan mo, boss. Itong editor mo, grabe. Oy, 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 oy. Pasok po, pasok. Tuloy kayo. Pasok. Upo po kayo. Galing. Grabe mga po. Idol. Idol. Wapo mo ah. Hindi naman. Ganito talagang forma ng malapit ng ikakasal eh. Saging lang ang regalo ko sa'yo ha. Guwapo ni Pong. Hindi naman. Talaga naman. Ang lupit. Talaga naman oh. Kilala mo yun kay Bong? Yan ang mayor ng Marsagaray. Pinanta natin. Ay. Hindi ka pa Kasi di ba, nai-announce kasi natin na yung mapapanalunan mo kung sakaling ka mananalo, di ba, pamamahagi mo sa mga katutubo. Napanood pala nila ni Mayor. Kaya andito sila ngayon para saksihan ang ating gagawing live na Announcement. announcement, awarding kung sino yung nanalo. Kaya ang pag-asa ni Mayor, ikaw manalo. Kasi, siyempre, para makinabang yung kanyang mga kababayan, mga katutubong dumagat dun sa Norsagaray. Tama po ba ako, Mayor? Yes, opo. Mayor, dito kayo. Grabe pala ang supporta ni Kuya Bong. Grabe yan. Grabe yan. 3 million views na yata to. Hindi ka lang, upo ba? Oh, Mayor, siyempre. Si Congressman, ano po? Habang niya si Mayor Wakiwak. Bigyan ng something to offer, coffee, juice, papay, napay. Ano dyan? Kape na lang. Kaya daw. Babae ko na, babae. Ay, Ay, isa ka na. Ano tayo dyan? Babaeng camping lang kakain natin. Alam mo, babae ko dito. Tawag. Wala tayo tips dyan. Ay, Nay, kakasal ka na eh. Magtitix ka pa. Banggira naman o. Iba talaga yung gwapo, ano, Bong, no? Hindi naman. Hindi naman. Pero ang lupit ng Diyos mo, kulang-kulang na 2 million yata. 200. Ang galing yan. Hindi ko ba yun sa'yo? Sabi niya, susuotin ko to pa kasi baka malala ni Kiko Emer. May katerno pa yan. Nasaan yung katerno niyan? Memorabilia na yan. Oo. Pwede i-ano yan sa auction. Ang sana sobrero mo, friend. Kompleto yan eh. Kunin mo doon mo. Putik na yan na. Alam mo na, Oo, kunin. sa pagkakataong ito, sino yan? Ba't may ano? Kay ano? Paolo Billones. Oo. Perma ni Paolo Billones. perma? Oo. Original talaga yan. Original to, boss. Ayun, kunin mo nun. Oo, May ano. gano'n yung sombrero. Sa likod, kunin mo. Doon siya nakuha natin. Pasensya ka na sa pagkakataon itong babawiin ko yan. Lahat ng memorabilia na Survivor Philippines, kung meron ka, ibigay mo sa akin. Kaya ko ngayon papel mo eh. Papiprame natin. Yung picture mo nandoon. Pinabalak namin ipag-frame. Grabe. Napakatibay na damit talaga. Oo. So, ibig sabihin ilang years na yan? Ah? Ilang years na yan? Ilang years na? Ilang years na ba? 20. Hindi naman. Hindi. Mga Hindi, nasa 2008 eh. 2008 ba Survivor Season 1 ano? 2008 boss. Ano na, boss? 2008, de 23 na tayo. 23 na tayo ngayon, boss eh. Ilang years na. Bigtayin mo nga, boss. Ayan pa oh. Napakatibay na ako. Grabe. Suot mo, na. Skater mo yan.
Sus Mayor. Survivor. Oh. Oh, ano, at saka ano to, boss? Original to. Ayan o. May ano ni Paulo Bedjones. Original talaga. Ay, grabe. Matindi yan, boss. Hindi. Legendary, Ito kasi boss, boss thinking body, mga ka-business. Pagkatapos ni Idol ka-business, nung umuwi siya galing sa Survivor Philippines, season 1 yun, ano? Season 1, boss. Season 1, sila yung kaunahan. Legendary item yan, boss. Ngayon, Oo. ito yung pinasalubong niya sa akin. Ang bili niya sa akin, sabi niya pakiingat-ingatan mo yan kasi personal na galing kay Paulo Bedjones yan. Opo. Kaya iningatan. At saka yan, damit ko yan. Kasi bawat isa sa amin, binigyan ng isang pares na ganyan. May signature yan. May pirma ni Paulo Bedjones yan. Kanina lang natanggal yung lock niya eh. Ano Pero ba yan? Katabi mo pa to, boss. Pero grabe na Oo nga, no? talaga. Oo, kasi may ano ni Paulo Bedjones, signature. Oh. Kauna-una ang Survivor Philippines. Oh, Paulo Bedjones po ito. Pasuyo nga ako ng kunting... Yan yung kanyang signature, mga Yung ka-business. picture na sa bahay, yung picture mo. Oh, nag-picture pa yan. Hanapin ko Yung naman. amoy Paulo Bedjones. Nilagay ko doon sa ano. Nilagay ko doon sa... 2008, so Ilang years na? 2023 tayo ngayon. At saka ano yan 10, tawag 12. nito, the first ever na nagkaroon ng Survivor na dito sa Pilipinas ginawa. Oo. 15 years na. Hindi na nasundan, ano? Nagkaroon na rin ng iba pa, kaya lang iba na yung host. Oo. Teka, grabe ang gamit ko nito, boss. Boss, 15 years na ito, oh. Pagsasasaka nito, grabe, pero hindi talaga napunit, oh. 15 years. Pumumpas lang ang tila, pero Sa init. 15 years na. talagang Pero yung damit, Eh, may talagang ano sa likod. Bedjones, oh. Okay. Hindi ko pinasok sa kanila. Salamat. Buti ngayon ano natin yung i-frame natin yan, i-frame natin. Tik yan, boss. mahilig siya sa antique. Ayan, tama-tama sa kanya. Grabe. Sabi ko, pag nakita ni Tito mo yan eh. Naputol yung sinturong, ang mga-business, pastila, wala tayong pambili yung sinturong. Si Mayor, sunta ka si Mayor. Yung mayor kasi punta rito, hindi mo na, dinalhan yung sinturong. Pastila, kuyaw. Ay, ito, magdamutan nyo ito kape. Ano na, boss? Tumaba ka na ngayon, boss. Grabe. Sa tela lang yan, boss. Gwapo mo nga. Oo, may- Dati naman. Dati eh, no? hindi. Saka macho. Macho. Pasensya ka na, boss. Ngayon na kami nakarating at may tinapos pa akong hearing kanina. Ay, okay lang. Hindi ako naman alam kung napaka-busy mong tao. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kasi sa kabila ng kabisihan mo, nandito ka ngayon. Nak, mag-ano kayo dun sa kusina? Punta kayo dun, nak. Doon, bishay ka mo. Mag-uubad ka na pag-uwi ngayon. Ipapalitan naman natin na Wala ka ng kwanito. Wala kang kwanito. Sa bagay, ito lang yata yung sa'yo, ano? Actually, lahat ng castaways may isang set na binigay. Ngayon dahil nga sa ikaw ang aking matalik na kaibigan, ay sa iyo ko naisipang ibigay yan. Totoo yun. Kasi alam ko, ikaw may ingatan mo yan. Kasi kung halimbawa yung mga gamit na yan, nasa akin, matagal nang wala yan. Luray-luray na yan at baka... Kasi alam ko darating ang panahon, darating to eh. Naisip ko na itong tagpo na to eh. Talaga. Oo. Darating ang panahon na ito, ipapakita mo ulit sa akin yan. Grabe, ano? Totoo yun! Naisip ko na yan noon. Kaya kahit anong mangyari, tinabi ko talaga. Kasi kung ako, totoo yun eh, kung ako nagtabi nito, ako ang naghawak, Pero yun, Wala na. hindi, mga kabisnes, totoo po, hindi ko ito maalagaan ng kagaya ng pag-aalaga niya. Na hanggang ngayon ito, nandyan pa rin. Sa kabila ng ginamit niya na talagang ginamit niya ng ginamit, pero andito pa rin. Hindi nawala. Ang sa akin kasi, ang punto kung maaaring mawala sa akin, hingiin, naibibigay ko rin kaagad. Tapos yung t-shirt niya yun, no? Limited edition to mga to. May perma na. Yes, so. Limited edition. Kasi alam din siguro ng production na kauna-una ang Survivor ito eh. Oo. ganun lang siya. Mali- Dumating man dumating, maraming mga Survivor na
Survivor Philippines na iba-iba na yung mga nagiging host, pero andun yung katotohanan, ito first ever. Unang-una. Yes. Kaya nga pagka pumupunta kami sa Jamie 7 noon, parang mas artista pa kami sa mga sigat na artista eh. Totoo po yun, walang halong pagbubuhat ng bangko. Bakit ko nasabi yun? Kasi po, sobrang eager lahat ng mga artista tungkol sa Survivor na kauna-unahang ginanap dito sa Pilipinas, yung reality show na yan. Maraming mga nagtatanong, yan sila Heart Evangelista, nasa Jamie 7 pa that time, na ano ba nangyari doon kuya? Silang nag-a-approach sa mga castaways na ano ba nangyari kuya? Totoo ba talaga yun? Ganun ba talaga yung kuya? O, samantalang kami, hindi naman kami ganun kasikat, di ba? Kasi bago pa lang naman kaming nai-air sa Jamie 7 that time eh. Pero yung mga sikat na mga artista, nagtatanong talaga yan at alam nila yun. Alam nila yun. Walang camera, may camera, nagtatanong talaga sila. Totoo ba yun? Ganun ba talaga ginagawa nyo rin sa isla? Kumbaga talagang sobrang Curious sila. Curious sila about Survivor talaga. Malupit doon na idol, yung kinain mo yung alimasag na hilaw eh. Oh, totoo po yun. Talagang ano po yun, wala eh, mamamatay ka pag di ka kumain. Kasi ang prinsipyo po ron, mga kabisnes naming minamahal, once na ikaw ay nasa Survivor Gaming, mga ganong klase ng mga reality show, Survivor. As long as alam mong di ka malalason, kakainin mo. As long as alam mo na hindi ka naman mamamatay, kakainin mo kahit dahon. Basta hindi ka malalason, hindi ka mamamatay, kakainin mo yan. Kaya yung binabanggit ni Boss sa Wakiwa, yung mga talangka, buhay, tubig, dagat. Pag-apak mo gano'n, hawakan mo yung dalawang kabila, kasi malalaki. Iyakin mo gano'n, sausaw mo ulit sa tubig. Kain na. Ang sarap nun, ang tamis, sobrang namimiss kayo. Ang tamis nun. Kaya lang, habang lumalabas ka yata, naikwento mo sa akin, may lumalabas eh. Habang tumatakbo ka, may lumalabas eh. Alin ang lumalabas? Anong pagkatapos mong kainin yun? Oo. Diba, sabi mo pagkatapos mong kainin, medyo umalma yung tiyan mo, habang tumatakbo kayo doon sa challenge na parang naguhukay ng buhangin, Oo. parang may lumalabas eh. Wala naman. Wala. Nasanay na eh. At saka ano kami, tawag na ito, kargado kami. Lahat ng injection, anti-venom, lahat. Kargado ka katawan namin. At hindi ka pwedeng mapasali sa Survivor Philippines kapag ka hindi ka dadaan sa lahat ng medical examination na pinakamalupit na mga medical examination. Makapasa ka man sa mga ibang levels ng mga sa pag-audition, examine, pero pagdating sa medical, bumagsak ka, uwi sa wala lahat yan. Hindi ka rin May makakasali. medical pala din. Yes, Final yun. Yung cardio, lahat. Cardio. Binaano kami dyan, naka-video yun. Kinukunan nila yun. Kasi proof nila yun eh. Na ikaw ay okay, pasado. Pati nga yung behind ko talagang tiningnan mabuti ng doktor yan. At nagtataka nga ako sa doktor, bakit nung nakita niya yung ano ko, parang ayaw niya akong umalis. Ano ba yun? Parang Doktora. doktora. Parang ayaw na umalis. Parang ayaw niyang papasukin yung kasunod na contestant. Ay, Sabi niya, ngayon lang daw siya nakakita ng ganun. kalupin. Oo. Kasi lahat ng damit tanggal eh. Ang lahat talaga. Yes, oo. Alin ba ang sinasabi niyang ngayon na siya nakakita ng Yung banda dito ko. kalupin? Banda dito, yan. Okay. Pag ganyan. Grabe ang katawan nito nung panahon Oo. na yan. Malupit ang katawan nito. Nung nagpa-practice ito ng martial arts noon, pag tinamaan ka parang tinamaan ng sipa ng kabayo. Ay, hindi naman masyado. Mga ano lang. Hindi, totoo po yung binabanggit ni Boss Wakiwa. Boss Wakiwak na yung about sa martial arts kasi nakahiligan ko po kasi nung araw. Kaya lang syempre iba yung panahon noon sa panahon po natin ngayon. Sabi nga gustuhin man lang easy. Pero yung ating katawan hindi na gano'n nagre-response. Ako. At talagang ganun, panahon po eh. At importante yung mga panahon na yun, talagang na-enjoy ko rin naman talaga. Ni-apply boss na. Oo, na-apply. Tama. Oo. Kaya shout out dun sa mga kaklase ko nung high school na nagkabasag-basag yung mga
pasensya na kayo at talagang sinadya ko talagang mag-enroll sa martial arts kasi para sa inyo, mga kaklase ko noon. At yun sa buong campus ng Lagro High School, ito po si Dino. Tawagin nyo nung araw si Dino sa Lagro High School at naging mapagmahal ako sa inyo at maunawain at kanya lang naging paborito ko ng laro yung ano. Pisikalan. Pagka nakarinig ako may something na Dino, may ano ron eh. Inano yung ano ko, ganyan, asumbong, parang ang sarap ng iba na yung adrenaline na ramdaman ko. Dahil kasi kaya nagkaganon po mga ka-business dahil alam kong may aral ako. Pero kung hindi ako aral, syempre hindi ka mangangahas. No? Malaking bagay po, malaking bagay kasi personalidad mo madidevelop. May enhance yung iyong skills, yung agility, lahat. Yung pag-iisip mo, disiplina. Kaya eto nga sila Papa Dins, yung mga kagwang pagka may time ay magtuturo kami ni Master Wakiwak. Si Master Wakiwak po ay anong narating mo nga sir? Black belter at siya po ay number 1 pagdating sa arnis. Actually, hindi naman. Kasi sa arnis, marami rin namang talagang magagaling. I'm sorry for my word na number 1. Para sa akin, number 1 siya sa lahat naman ang kilala kong mahusay sa arnis. Siya the best para sa akin. Sa kasi sa parang boxing din, may weight division din. Nung panahon na yan, siguro tama yung sinabi ni ka-business kasi nahawakan ko yung title na loob ng 4 na taon na na-maintain ko yun nung kami naglalaro pa sa national team. So, doon sa ganung time. Pero siyempre mayroon mas malalaki sa akin, magagaling din sila. Shout out sa lahat ng mga kasamahan ko noon, mga national athlete. Sila ni Marlon at saka si Ibaristo. Hindi ko lang matandaan masyado. Ang aming Grandmaster is si Grandmaster Porpelio Lanada. Shout out nga rin pala doon sa aking master. Red belter siya, 8 dan. At Master Picati, hindi ko alam kung buhay pa. Master Picati sa gawing pangarap, Caloocan. May gym siyang, doon ako nag-enroll. Sobrang nagustuhan niya ako. Tapos ang ginawa niya, ina-advance training niya ako. Kasi ang gusto niya pala, mapasama ako sa yung national team. Yung maging career ko talaga. Kaya lang, hindi kasi yun ang aking gusto. Gusto ko lang matuto. Para sa pansarili ko lang. Iba pa yung mindset ko noon mga ka-business eh. At kaya pala nagtataka ako, green belter pa lang ako, pero yung mga kaharap ko black. Tinitingnan niya yung galaw ko talaga. Tapos masyado siyang observer pagdating sa akin. Unlike dun sa ibang mga nandoon na nagtitraining na ano lang siya, mag-uutos lang siya ng halimbawa yung tinatawag na kata, mag-exercise, parang exercise kasi yan. Meron lang siyang pagkakatiwalaan and then aalis na yon. Pero pagka nandun ako, tatawagin niya yung black belter at purma! Ganon siya eh, purma! Purma agad, ha? Ganon na yan siya. Parang kala mo siya yung Makikilaban. Ganun siya ka-excited noon during that time. Ang edad ko po ay 17, high school life ko yun, high school life. At sobrang laking bagay niyan mga ka-business. Sa mga anak ninyo, pwede po yan, i-training ninyo kasi yung simpleng bagay, yung madudulas ka na dapat bagok na yung ulo mo, mukha mo. Pero pagka may training ka, malabo yan. Parang yung paa mo, para siya may mga kamay na alam niya kung saan niya ipupwesto, yung pivot kung tawagin. Basta, ano ko po yan eh. Makaka-relate niyan yung ating mga ka-business na nagkaroon din ng training. Yung madudulas ka, di ba? Ma-outbalance ka, di ba? Nagbabasketball ka, tapos may training ka ng self-defense, martial arts, ay nako. Asahan mo, lamang ka talaga. Kusa kasing gumagalaw yung katawan. katawan. Kusang nga yung reflex mo eh.
Yun yung minsan nga, may kwento ko lang po, yung basketball. May dayo. Kasi nakailigan ko rin po basketball nung medyo kabataan ko pa. Pero may anak na ako during that time, si Papa Dins. Si Dave ay anak ko na rin. Sinahod ako, taas sa Eripac. Talagang ang bagsak ko, pati haya, una ulog, ganun. Nagtaka yung mga kalaro ko kasi ang bagsak ko parang pusa. Pagdating nung kung kailan, konting-konti na lang pak. Parang pusa yung bagsak ko sa lupa. Kumbaga hindi tumama yung ulo. Yes, oo. Na i-manage mo, mabilis mo ma-manage yung galaw ng katawan mo. Malaking tulong po malaking tulong. At saka higit sa lahat, yung disiplina. Yun ang aking natutunan ko talaga, yung disiplina na yung hindi ka agad mag-iinit ang ulo mo, yung mahaba pasensya mo, na hindi ikaw yung nangunguna. Pagdating sa, porkit may alam ka, parang gusto mo, sige, ano na agad, ganon. Hindi parang kalma ka lang, tapos pero pag kalimbawang andyan na, alam mo yung gagawin mo. Tsaka parang Disiplina. mabigat ata ang responsibility niyan, lalo pag lisensyado ka na, hindi ka na basta-basta pwede. Yes. Ano. Siya, lisensyado. Ako hindi. Hindi ako dumating dun sa punto na yun na naging lisensyado ako. Si Boss Wakiwak naging lisensyado. So hindi basta-basta pwedeng manakit na rin kasi. Yes, oo. Yung mga kamay. Hindi ka pwede. Parang boksingero, ano boss? Ako. Tawag dito, talagang ina-advise natin sa mga kabataan ngayon. Yes. Makahiligan nila. Makahiligan nila dapat makapag-aral ba lang sila o kaya makapag-practice sila ng self-defense, martial arts. Any kinds of martial arts, arnis, boxing, karate, judo, ano pa man yan. Malaking bagay po kasi yan sa katawan natin. Bukod sa madipinsahan mo yung Pamilya. sarili mo o kaya pamilya mo sa mahigpit na pangangailangan, mapagtagumpayan mo. May mga pagkakataon kasi lalo na sa lalaki na bigla ka lang kinokursonada. Kaya halimbawa ng mga mukha namin na to, talaga namang nung panahon matindi yung mga Natatawa rin. ganun talaga mga kabisnes ano. So, imbis na gugulin nyo sa mga kabataan, imbis na gugulin nyo yung oras nyo doon sa paglalaro ng ML ba yun? O anong laro ba? Dota. Dota. Maglagay lang kayo ng kahit na 2 hours o kaya 1 hours para sa pagpa-practice. Yes. Tapos yung ibang oras, bahala na kayo kung anong gagawin nyo. No? At saka good news po mga kabisnes namin minamahal dahil dito si Master Wakiwak, kaya sasamantalayan natin yung pagkakataon. Magkakaroon tayo ng regular session, siguro once a week, sir. Pwede. With due respect, kami ba'y mapagbibigyan ninyo? Maluwag naman ang ating garahe. Pwede. No? Para sa kapakanan ng ating mga kagwang, siyempre sa mga aking anak. Kasi medyo loaded na rin yung aking isip, no, sa paggawa ng mga content at saka siyempre sa pagtulong sa ating mga kababayan. Master Wakiwak, thank you so much. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Hindi na talaga makaka-atras tayo nito. Once a week ka. Thank you so much. At huwag kang mag-alala kasi siyempre alam ko namang sa tuwing pupunta ka rito once a week, magdadala ka ng paborito kong saging at saka kamuting kahoy. Huwag kang mag-alala kasi tatapatan ko ng bagoong isda yan na mayroong kalamansi at saka sili. Napakaganda sa katawan yan. Kalamansi, Pagka sili, ganyan. bagoong isda. Yes. Napakasarap yun. Saba, yung manibal. Ah. Pagka hindi daw bla. Doon sila pati kalo. Daw sila kalong daw mo sa amin yung kwarta. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin Ilonggo. Master Wakiwak, isa pong Ilonggo. At ginagalang ko po itong tao na ito. Noon pa hanggang sa darating. Iba ito. Pagka hindi mo, nabanggit ko na ito sa mga nakaraang kong vlog, pagka hindi mo siya kilalang personal, medyo weird. Mawiwerduhan ka sa mga ano niya, diskarte niya, lalo na yung mga sinasabi niya minsan. Lalo na sa vlog niya, sobrang weird eh. Pasensya ka na po sa. Pero Okay lang. pagka ninamnam mo yung gusto niyang i-emphasize, marirealize mo oo nga pala, mapapagano ka, may matututunan ka dyan. Panigurado yan. Isa akong patunay dyan, boss. Oo. Iba yan. Iba rin mag-isip itong tao na ito.
At kami po, lagi kami nagtatalo nito simula pa nung medyo bata-bata pa kami. Pagka isang bagay po, mga ka-business, ay hindi ako sang-ayon sa kanyang sinasabi, magdamag, maghapon kaming nagdidiskusyon yan at wala kaming pakialam kung halimbawang magkakasamaan kami ng loob sa pagkakataon na yon. O ibig kong sabihin, no holds bar kami, ganun din naman siya sa akin. Hindi naman yung samaan ng loob na hindi nabati. Kumbaga, sa pagkakataon lang yon, titindigan niya yung stand niya. Ngayon, ganun din ako. Hanggang sa isa sa amin, makarealize, tama ka. Pagka yung isa nagsabi tama ka, tapos na usapan. Oo. Pero as long as wala, halimbawa, nakita ko mali ginagawa niya, nakita niya mali ginagawa ko, hindi yan titigil. Hindi yan titigil. Talagang magsasalita at magsasalita yan. At para sa akin, yun ang isang tunay na kaibigan. Di baling masaktan ka sandali, basta sa ikabubuti mo. Thank you, boss. Lupit. Kiss ang kiss. Matanda na tayo, brada. Bilis ng panahon ah. Kinulayan ko na kasi tatlong kulay na nung nakaraan eh. So kinulayan ko na. Oo Kaya nga, nagtataka. parang na-magic ako ah. Oo. Parang bigla akong nalugi sa akin. Nakita yung mga puti-puti ko. Oo nga, no. Ayan, God bless sa ating lahat. Please, Master Wakiwak, do you have something to say about your, many fans out there? Say hi. Hello sa inyong lahat mga Yeah. ka-business. Maraming salamat sa siyempre sumusuport din sila. Marami po kayong subscriber, idol na pumupunta din sa akin. Ay, salamat po, salamat. Maraming salamat po sa inyo. Portahan natin Wakiwak TV. Sana kahit anong mangyari, wag po kayong magbago. May mga pagkakataon talagang hindi maiwasan, lalo na sa mundo tayo ng social media, na may mga tao na iba talagang layunin. Di natin alam kung natutuwa o kung ano pa man. Pero sa isang banda, sa isang salita, mayroon talagang mga negatibo, no? Huwag po tayong magpa-apekto doon. Kailangan, ang sa tingin nyo ay tama kayo, o sa tingin nyo tama siya, panindigan nyo yun. Ang pinaka-importante, wala kayong nasagasaang tao na hindi kayo makapagdulot ng sama ng loob sa kapwa natin. Kasi kapag sama ng loob ang naidulot natin sa kapwa natin, matagal maalis yun. Okay lang yung magdamdam ka, pero kung magtatanim ka ng sama ng Yung pangit. puot. Yun. Ang tinutukoy niya yung puot. Normal kasi na tayo ay magtampo, mainis, magalit. Pero yung mapuot ka sa kapwa mo ay katumbas po niyan ay isang mamamatay tao. No? Biblical. So okay lang yan, maggalit ka minsan, mainis ka, maghayag ka na yun sa lubi. Pero huwag mong payagan sarili mo na mapupuot ka sa kapwa mo kasi ikaw ang malilintikan sa ating Panginoon Diyos. So yun, kasi nagbabasa din ako doon sa comment section mo. Oh, wow. Napakarami roon na mga natutuwa. Pero may ilan-ilan doon na hindi maganda yung kanilang mga sinasabi o binabanggit. Ganito lang yun, mga ka-business. May mga tao kasi na kapag nakagawa siya ng sama ng loob sa kanyang kapwa, tuwang-tuwa siya. So yun ay isang uri ng sakit na kung tawagin ay ano ba tawag doon? Basta isang uri ng sakit yun, mga Pagkainggit? mga ka-business. Ganun ba? Pagkainggit? Basta gusto niya, nakikita niya yung tao na nahirapan o kaya sumasama ang loob, gusto niya yun. Parang psychological effect lang yun na kalimutan, basta isang uri ng sakit yun. Ito may Google. Gusto mo Google natin? So yun lang mga ka-business, tandaan nyo, may ganun talagang klaseng tao. At kayo naman, mga ganyan na pag-iisip, bahala kayo sa buhay nyo, Basta kami, hindi kami galit sa inyo. Pero siyempre nagdaramdam din kami kapag may mga binabanggit kayong below the belt na. Hindi kasi maganda yun. Na may mga ibang tao na naapektuhan, lalo na kung halimbawa nadamay niyong pamilya. Kasi kayo rin kapag halimbawa dinamay din namin yung pamilya nyo sa mga hindi magandang salita, siguro magdaramdam din kayo kung normal ang inyong pag-iisip. Alam mo, sa totoo lang pwede tayo magkwentuhan nakaupo. Para yung ating cameraman, videographer, pwede rin umupo. Upo ka, boss. Oo. Upuan. Doon kayo
tabi kayo doon. Tama yan. Ah, tama ba yan? Cameraman natin. Oo.